Good morning everyone. Nandito na naman po tayo sa ating programa na Jesus is the Center. Muli, magbibigay na naman po ako ng isang verse na makapagbibigay, ng aral sa inyo tungkol sa mga salita ng ating Panginoong Jesus. Ang aking pong ibibigay na verse sa araw na ito ay Matthew 4 verse 4. Ang sabi po dito, sumagot si Jesus. Sinabi niya, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagpalain naman ng Diyos ang aking pagsasalita sa kanyang mga salita na ibinibigay sa araw nito. Ang salita po na ito ay makatulugan dahil ang salita po na ito ay tunay na nagbibigay po ng encouragement sa atin na huwag po tayong magpabalisa sa anumang bagay dahil hindi naman po ang buhay natin ay nagmumula lamang sa pagkain dahil kung i-over nyo lang po yung isip nyo sa lahat ng bagay, ang buhay po natin ay kailangan po natin ng pang-araw-araw natin pagkain, pero ang pagkain po ay hindi nakakapag-maintain ng iyong buhay. Bakit? Kasi ang buhay po natin ay hawak ng Panginoon at ang Panginoon po ay siya lamang ang may karapatan sa ating buhay. Anytime na bawiin niya ito, wala po tayong magagawa. Kahit ano pong dami ng pagkain natin, kahit ano pong dami ng ating pangangailangan na nariyan sa ating kapagkainan, ang buhay po natin, tandaan po natin, hindi buhay na mula sa pagkain na mula tayo sa Panginoong Diyos. Kaya ang Panginoong Diyos po ang dapat natin pagtuunan ang kanyang mga salita, na sa kanyang mga salita doon nagmumula ang ating buhay. Sa kanya po nagmula ang ating buhay, kaya kailangan sa kanya po natin ituon natin yung ating ang ating pananampalataya. Dahil kung ang pananampalataya po natin ay nasa pagkain lang, napakabago po natin. Kasi kahit po mayayaman, alalahanin natin ang ating buhay. Kahit po ang mayaman ay puno-puno ng pagkain, at ang buhay ng pagkain, ang buhay ng isang tao kapag siya namatay. Ngunit sa salita po ng Panginoong Diyos, kahit wala ka ng kahit anong kaya mabuhayin, kaya mabuhay ng buhay ng Panginoon, kahit ang lahat wala sa iyo. At kung naniniwala kayo sa mga salitang ito po ay katotohanan. Ang katotohanan po ng salita ng Diyos ay hindi pwedeng pagsinungalingan ng mundo. Marami po kasinungalingan pwede natin malaman sa mundong ito. Pero ang katotohanan po ng salita ng Diyos ay hindi pwedeng dayain kasi ang salita po ng Diyos, yun lang po yung totoo. Kaya marahil mag-iisip kayo, may mga bagay na nangyayari sa buhay natin, nag-iisip nyo na bakit nangyari yung ganito, bakit tama naman itong ginawa ko, bakit nangyari sa yung ganito. Marahil tama nga yung ginagawa natin, pero hindi naman po ito nakaayon sa salita ng Diyos. Kaya ang mga bagay na nangyayari sa buhay mo, puro mali pa rin. Kasi kapag ang yung buhay ay hindi naman naka-align sa salita ng Diyos, pero sa alam mo ay tama, hindi po kayo namumuhay sa katotohanan, namumuhay pa rin po kayo sa kasinungalingan. Kaya ang mga nakakatanggap yung mga bagay ay mga bagay pa rin na alam mo pangit, nagiging pangit sa iyong harapan kahit tama naman yung ginagawa mo. Kasi yung buhay niyo po ay hindi naka-align sa salita ng Diyos. Pero kung ang naka-align po ang buhay niyo sa salita ng Diyos, lagi po kayong nakakonect sa Diyos ng katotohanan. At ang katotohanan po ay pinapakita lagi sa inyo ng Panginoon kung ano yung totoo. Kung ito bang buhay mo ay nasa kasinungalingan o nasa katotohanan ng Diyos po, doon niyo po makikita yun. Kapag nasa katotohanan kayo, hindi kayo iniligaw ng Panginoon. Kaya malalaman mo, maunawaan mo bakit nangyari sa akin to. Kapag naunawaan mo bakit nangyari sa akin to, naiintindihan mo. Kasi alam mo na hindi yun ang ipinitinin sa iyo ng Panginoon, nauunawaan mo. Pero sa tao po na wala sa Panginoon, hindi mo yung nauunawaan. Tapos magkakaroon ka ng maiinis ka sa buhay mo. Bakit ganito? May Diyos ba? May Diyos ba? Magtatanong ka, bakit nangyayari sa iyo? May Diyos ba? O talaga? Nakikita ka ba ng Diyos? Nakikita ka ng Diyos, kaya lang yung buhay mo nga hindi naka-align sa kanyang salita, kaya nangyayari sa iyo yun. Pero yung mga tao na naliliwanagan sa salita ng Diyos, alam nila na kaya nangyari yun sa kanila, kasalanan nila, alam nila
Panginoong Diyos. Kasi kung nagawa po ni Jesus Christ yung bilang tao dito sa mundo, kaya rin po natin yun, na tayo ay wag natin isipin masyado yung mga bagay na kailangan natin. Kasi lahat ng kailangan natin, kahit ma-achieve natin yan, makapag-aral tayo, makapagtapos, magkaroon tayo ng magagandang bahay, kotse, kayamanan sa mundo ito, lahat po yan mawawala ng katawan. Kasi isa lang naman po ang dapat mangyari at matupad ang salita lang po ng Diyos. Kaya pag natupad po ang salita ng Diyos na sinabi